magandang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan ko ang bawat pong isa na tumayo, ayan, at atin pong kamayan at sabihin po sa inyong katabi na maligaya po ako na nandito ka, or I'm happy that you are here today. Ayan, sige po, kamayan po muna tayo, kamayan. Dahil isang linggo po tayong hindi nagkita, ngayon lang po tayo ulit nagkita, ayan. Kung kaya nyo rin pong kamustahin po natin. Ayan. And ganun din po sa ating mga online viewers po. Magandang umaga po sa ating lahat. And pwede nyo rin po yan i-type sa ating comment section na good morning or blessed Sunday today. Tunay nga pong napakabuti ng ating Panginoon. Amen! Amen! Kaya naman po ngayong araw na ito, ay meron po kaming ituturo sa inyo na simpleng lang po, dance step. Ayan, para naman po meron tayong energy sa ating pagpupuri para sa ating Panginoon. Handa na po ba ang lahat? So, ready na po natin ang ating mga kamay at ang ating mga paa? Ayan. At ngayon po ay andito naman po ang mga dancers. So, titingnan nyo po sila. Ayan. So, ang una lang po natin gagawin ay papalakpak po tayo ng 3 beses. Marunong po tayong pumalakpak, di ba po? Yes. So, una po, sa baba. 1, 2, 3. Sige po. Gaya po tayo. 1, 2, 3. Hey! Isa pa po. 1, 2, 3. Hey! One more time. 1, 2, 3. Hey! So, ang lyrics po natin dyan, mamaya pa po ito para lang po prepared tayo. So, una po, we want to see. Tapos, after po nun, 1, 2, 3, 4. Tapos, taas kay Jesus. Okay? O, sa pa po. Ready? 1, 2, 3, go! We want to see. We want to see. We want to see Jesus lifted high. Ayan! Thank you so much po. So, mamaya po, sasaywin po natin yan. Game na game po ba kayo para kay Lord? Amen! Hallelujah! He's alive. wash my sin away. Oh, happy day,
want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Hallelujah! We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted
You're more than enough for me. Jesus, you're all I need. It's because of who you are, not because of what we are, because of who you are. Thank you, Jesus. Salamat sa Salamat sa Salamat sa Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Yes, Lord God. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. And Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince
And Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi. Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi. And Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. And Lord, I worship you because of who you are. And Lord, I worship you because of who you Thank you so much, praise and worship team. To God be the glory. Happy, joyful, and most blessed Sunday morning to each one of us. Sa mga on-site worshipers, good morning. Sa mga nasa online, great morning to each one of you. So we will now proceed to our offering. So, sabi po, when we give our offering, we are not just releasing resources. We are participating in the good work God has already begun in us. So in Philippians 1:6 it says, He who began a good work in you will be able to complete it. So our giving becomes a reflection of trust. So nagtatrust po tayo sa Panginoon, knowing that what He has begun in us will be completed in our lives. Amen po ba? Amen. So yung giving daw po, yung offering, hindi lang ito yung kung ano yung nawawala sa kamay natin, kundi kung ano yung patuloy na lalago sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbibigay. So with that, for our tithes and offering, yung pong mga online worshipers natin, you may give through GCash. Ayan po yung number ni Brother Loreto Cruz. At sa BDO naman po, yan po yung ating BDO account under Bikutan Bethel Temple. Siyempre yung mga on-site believers, kukunin lang po yan ng ating mga ushers. So sa mga activities po natin ngayon, later, yung mga ina-announce po sa atin every Sunday na gawain, iyan po ay makikita nyo after na magbibigay po ng special number ang mga selected women and men of God. So with this, we start with the offering muna po sa pagbibigay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, tunay na pinupuri at sinasamba ka namin. Panginoon, salamat po sa opportunity for us to give. Thank you, Lord, for this privilege, Panginoon. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng lakas, ng wisdom, for us, Lord, to be empowered, Lord, to be a productive citizen of the society, Panginoon, leaving greater impact to our community, Father God, by working so hard and at the same time, Panginoon, by contributing to what the community needs. So with this tithes and offering that we will be giving, Father God, we just pray that this will be used
for the expansion of your kingdom. Marami pa pong kaluluwa ang makakilala sa inyo, Panginoon. At yung napasimulan nyo na po, mula pa po, Panginoon, nang dumating kayo to save the souls of people here, Panginoon, we just pray, Father God, na magamit po ito para po sa kaligtasan ng marami pang kaluluwa. And Lord, sa mga talents na ginagamit niyo po through this church, we just pray, Father God, na ang pangalan mo lang ang maluwalhati, walang ibang mamamagnify, ang credit belongs to you, Father God, knowing that you are the only source of everything. Put us, Panginoon, in our hearts, this joyful desire of giving more to you, Father God, at pagpalain niyo pa po ang lahat ng gawain sa iglesyang ito, Panginoon, sa pamamagitan ng aming tithes and offering. To you alone, we bow down. We glorify your name, Lord. We adore you. We magnify your name on high. This we pray in the mighty name of Jesus. Everyone say, Amen and Amen. So with this, may I call on the selected men and women of God, yung sa sinabi ko pong powerful reminder, Philippians 1:6, He who began a good work in you will be able to complete it. Yung nakakaalam po ng kanta, pwede po kayong sumabay sa amin. So this is taken from Philippians 1:6. He who began a good work in you will be able to complete it. So third Sunday po ngayon, mga couples, we are encouraging you to stay after the 11 a.m. service. Meron po tayong lunch together after the program po ng 11 to 12. Then meron din po tayong gawain para sa kababaihan at kalalakihan. Attend po kayo nun. Children's Church, Youth Ministry, prayer po every Friday, OHB every Wednesday. If the struggle you're facing is slowly replacing your hope with despair, or the process is long and you're losing your song in the night,
You can be sure that the Lord has inside of you, safe and secure. He will never abandon you. You are His treasure, and He finds His treasure in you. He who began a good work in you, He who began a good work in you, will be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started a work will be faithful to complete it in you. He who began a good work in you, He who began a good work in you, will be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started a work will be faithful to complete it in you. He who started the work will be faithful to complete it in you. Amen. To God be all the honor and glory. And for this time, for the announcement, manood na lang po tayo ng mga video announcement. Maganda at pinagpalang araw, church! Welcome to Bikutan Bethel Temple. We are so glad to worship with you today. Here are some important announcements about our services and ministries. Let's stay connected and involved. For our Sunday worship services, we have a morning service at 9 a.m. and an afternoon service at 5 p.m. Join us as we come together to worship, hear God's Word, and experience His presence. For our weekday services, specifically our prayer gatherings, we have our sama-samang panalangin every day at 3 p.m. via Facebook Live. Let's intercede together and lift up our prayers as a church family. Every Friday at 6 p.m., you are welcome to join our physical prayer meeting at the church sanctuary. Let us strengthen our faith through prayer and fellowship. For our church ministries, our Operation Home Base or OHB is open for everybody every Wednesday at 6:30 p.m. the church sanctuary. For the women's ministry, the fellowship is every second and fourth Sunday right after the morning worship service. For the men's ministry, the fellowship is every first, second, and fourth Sunday from 3 p.m. to 5 p.m. For the couples ministry, the fellowship is every third Sunday right after the morning Sunday service. Meanwhile, for the youth ministry, the fellowship is every first and third Sunday right after the morning Sunday service. For the children's ministry, Sunday school is open every Sunday at 9 a.m. for all children ages 13 years old and below. We are also calling for more volunteers to help in this ministry. So if you have a heart for the children, please look for Sister Dayan Tating or Sister Leia Lipang or Sister Carol Santiago. For the music ministry, if you have a gift in playing instruments or singing or a heart for worship, we are looking for new members. If interested, please approach Pastor Sander Briones or any of our musicians or singers. For the multimedia ministry, if you have skills or interest in handling cameras, creating presentations, or live streaming, we need you. Be part of our multimedia team and help us spread the Word of God through technology. That's all for our announcements today. Stay connected, get involved, and let's continue to grow together
as one church family. God bless us all. Parang tahimik po kayong lahat. Pwede niyo po bang ngitian yung inyong mga katabi sa umagang ito? And we'd also like to acknowledge those who are watching online. Saan man po kayo nandoon, ano bang oras niyo napapanood itong streaming na ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikisama sa amin through online. And I'm here to remind the parents or also most especially the participants of our youth camp. And I hope yung mga participants po are excited. So again, our youth camp will be on August 22, which will be this coming Friday. But August 22 is actually an orientation. But we will also open po the church for those who will have a hard time going here ng Saturday morning ng maaga. So again, it will be an orientation on Friday. Please send your kids or the participants who will join the youth camp this coming Friday at 7 p.m. Pwede niyo po bang sabihin sa katabi niyo, 7 p.m.? So 7 p.m. po this coming Friday for the orientation. Now, if they prefer to leave and matulog po sa bahay and they can commit to be early ng Saturday morning at 6 a.m., then they can do so. Now, if it will be a challenge for them na umuwi pa po and then mahirapan po sila na gumising the following day para po maging maaga because we need to leave po by 6 a.m. ng Saturday because the activity will start in Teresa Rizal ng 8 a.m. Okay, so here are the following things that they should bring. Number 1, footwear. So yung for the activities po, kailangan closed rubber shoes or sneakers. No, kasi medyo heavy po yung mga activities na gagawin. And they should wear yung footwear na willing sila na mabasa at maputikan. So yung pinakalumang rubber shoes po siguro, yun po yung ipasuot. But they should bring extra rubber shoes in case na maputikan o mabasa po yung kanila pong rubber shoes. Cotton shirts and leggings for the girls. Cotton shirts and shorts or jogging pants naman po for the boys. Now for meron din pong swimming time. And for swimming time, for boys, they can wear board shorts and also white shirt. And also for girls naman po, swimming shorts and white shirt. So yun po. Now, if you have additional questions po regarding the camp, by the way, today po yung last registration. So please register today. Right after the service, you can approach us or any leaders po ng youth. But again, we encourage everyone to join and be blessed. Okay. So yun po, if you have questions po, please feel free to approach me po right after the service. And this morning, I'm honored to introduce our guest speaker. Sino po dito yung excited na to hear the word from the Lord through our guest speaker? So today we have our guest speaker. So he is the senior pastor of Navotas AG, and he is also the Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, or STDC, men's director. And he, katabi niya ngayon yung kanyang lovely wife, si Ate Violi. And also sila po ay pinagpala ng 2 anak, si Sherlyn and si Erickson. And meron din po siyang 3 apo. So for the other details, maybe Pastor Raul can share with us. So please, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating pong guest speakers, Pastor Eduardo or Pastor Raul Galliano. Welcome po, Pastor. Kailangan niya. Thank you. Requirement daw po eh. Salamat po. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Again, minsan po kagalakan at
karangalan na maging kabahagi uli ng gawain po dito sa Bethel. Alam mo, almost, alam ko before pandemic pa yun eh. Bago mag-pandemic yung last ko po papunta rito. Hindi ako na-inform ng mga kapatid na meron palang special number. Sabi nyo lang, ito ang uniforme. Pero hindi ako pa nakapaghanda. Alam niyo, napakaganda po nung gusto ko pong manghumugot nung mensahe doon sa awit. Who He began a good works in us, He will complete it up to the end. Yung buhay natin, magsisimula sa Diyos, magtatapos din sa Diyos. Lalayo ka lang, pero at the end of the day, sa Diyos ka rin babalik. The good thing is, pag lumayo ka sa Diyos, which is wala naman siyang control sa'yo kasi ikaw ang may control sa buhay mo, at the point ng buhay mo na nakita mo nagkamali ka, nadapa ka, He's more than willing na abutin ka. Gracious kasi siya eh. Kaya lang, sabi mo sa katabi mo, kaya lang, sayang yung mga taon na nagdaan. Sana mas mabait ka na ngayon, sana kagamit-gamit ka na ngayon, sana na-fulfill mo na yung pangarap mo ngayon. Pero dahil hinayaan natin yung ating sarili magpasya. Pero salamat, siya yung nagpasimula, siya yung magtatapos. Hindi yung katabi mo, hindi yung problema, hindi ang impeachment ni Bibi Sara. Kaya wag ho tayong papayag na kung sino-sino lang ang tatapos ng journey ng buhay pananampalataya mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yan. Ang Diyos ang nagpasimula, hayaan natin ang Diyos ang magtatapos nito. At alam ko po, kayo po ay nando sa serie ng talakayin, Alone with God. Napakaganda po sapagkat kayo po ay nandoon sa inyong tema. Salamat po sa inyong butihing pastora. Alam nyo, pag naiisip po yung buhay ni pastora, parang pakiwari ko, napakatamad kong pastor. Kasi araw-araw mananalangin siya sa barangay, tapos may live pa siya. Purihin ng Panginoon sa kanyang buhay. Alone with God. When was the last time you spent alone with God? Kapatid, hindi nangangahulugan na marami ka ng alam patungkol sa Biblia. Hindi nangangahulugan na marami ka ng verse na kabisado sa Biblia. Hindi porket singer ka, hindi porket musician ka, hindi porket dumadalo ka, hindi porket pastor ka or core leader ka, close ka kay Lord. Amen? Kapatid, walang pwedeng maipalit sa presensya ng Diyos. The questions right before us, how close are we with God? Akala ko yung huling taong makakasama mo, yung asawa mo, which is totoo naman po yan, pero at the end of the day, ang huli nating makakasama at makikita ay yung Diyos na nagpasimula sa iyo. Kasi tayo po ngayon ay nandoon sa kalagayan na para bang lahat gusto natin mabilis. Kaya nga nandoon tayo sa mundo na kung saan too close yet too far. Yung ang lapit pero ang layo. Okay po ba kayo doon? At the advent of technology, yung dating masayang kainan, tawanan, kwentuhan, napalitan na ito ng social media. Yung bang magkasama kayo sa inyong kwarto mag-asawa, hindi naman siya malaki, pero parang may malaking pader. Kasi hindi na kayo nag-uusap, mas gusto nating nag-i-scroll sa ating mga account. Kung ito ay totoo sa ating buhay physical, lalo na napakalaking katotohanan sa ating buhay spiritual. Remember these things. Wala nang magagawa si Satanas kung na-born again ka. Kasi libre yun. Habag ng Diyos yun. Pero kung merong ayaw si Satanas, maging close ka kay Lord. Alam niya kapag naging close ka. Alam niya kapag naging prayerful ka. Sabi nga ng John chapter 15, if you remain in me and my words will remain in you, ask whatever you wish. So makikita natin
kung merong ichina-challenge si Satanas sa ating buhay, is all about our prayer life. Bakit hindi niya ma-challenge sa atin yung kabuhayan? Bakit hindi niya ma-challenge sa atin yung problema sa pamilya? Bakit china-challenge niya yung prayer life natin? Kasi alam niya kapag yung prayer life natin nabigo tayo, kahit maganda yung pamilya mo, kahit maganda yung negosyo mo, wala yan. Napansin niyo po ba? Lagi po natin napapansin, pag nananalangin ka na, ang dami na pumapasok sa kaisipan mo. Pero pag nasa Netflix ka, focus lang siya. Walang gumagambala, at kung meron mang gumagambala, kaaway mo siya. Pero tayo, kapag nagpipray tayo, parang okay lang sa atin. Hindi nga natin iniintindi kung mahina na tayo sa ating buhay pananampalataya. Bakit ang cellphone, hindi ka mapakali kapag hindi mo i-charge, lalo na kung lobat? Napansin niyo po ba yan? Kasi kahit gaano kamahal, kahit gaano kaganda ng cellphone, pagka lobat, walang kwenta. The same likewise with our spiritual life. Bakit tayo hindi kamukha ng cellphone, natataranta kapag hindi naka-church? Tayo rin po ba natataranta kapag hindi pa tayo kapag prayer o nag-devotion kay Lord? Dito na po ang mensahe, dito na po tayo magtatapos. Alone with God. Kanya ko po kayong lahat na tumayo at tayo manalangin. Aming Ama na nasa langit, salamat po. Napakatyaga mo sa iyong pakikitungo sa amin. Lagi kang nagnanais kausapin kami. Pero kami, ang dami naming dahilan upang hindi ka namin makausap. The enemy has succeeded so much in our lives, especially in our spiritual life. We are too much concerned on the things that's happening around us, our personal concern, financial concern. Pero Lord, to be honest with regards sa aming spirituality, hindi po kami ganun. Kaya po, kung meron po kaming dalangin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, akayin, samahan, turuan, tulungan mo kami na maupaunawa ang kahalagahan ng pananalangin. Panahon na kasama ka namin, tayong dalawa lang, wala nang iba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Makaupo na po tayo, alone with God, at mababasa po natin yan, Isaiah chapter 30, verse 1 to 5. Sabi po ng King James Version, Isaiah chapter 30, verse 15. For thus says the Lord God, the Holy One of Israel, in returning and rest you shall be saved. In quietness and confidence you shall be your strength, but you wouldn't not. Sa Tagalog po ito pagkabasa, sinabi ng Panginoong Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, maliligtas kayo kapag kayo'y nagbalik loob at nagtiwala sa akin. Kayo aking palalakasin at patatatagin, ngunit kayo'y tumanggi. Ang pinasok po natin ay hindi religion, kundi isang relasyon. God wants to communicate with us. Remember, nung nagkasala si Adan, kung merong unang nag-initiate ng pakikipag-usap, ang Diyos. Adan, asaan ka? Ay, by the way, may topic po kami niya sa kalalakihan. Asaan ka, Adan? Ang sabi ni Adan, natatakot po ako sa inyo kasi ako'y hubad. Bakit natakot si Adan? Kasi ay hubad. Nagkasala. At ito rin po yung issue natin ngayon. The reason why kung bakit tayo nahihirapang manalangin, makipag-usap sa Diyos, natatakot tayo sapagkat meron tayong nagagawa at ginagawang kasalanan. At hindi tayo exempted yan. Iniisip natin baka hindi tayo pakinggan ng Diyos. But God, He Himself, initiate. Ang sabi niya, asaan ka? Kaya nga meron talata, Isaiah chapter 1, verse 18, halika, magkaliwanagan tayo kahit ang dami-dami yung kasalanan. God is the one who initiate to restore that relationship. Pero natatakot tayo, Lord, makasalanan ako. Andyan pa ho ba kayo? Kaya nga ang sabi ng Hebrews, let us come to Him boldly
lumapit tayo sa Kanya ng may kalakasan ng loob, may katapangan. Saan? Sa trono ng habag ng Diyos upang masumpungan natin yung habag at biyaya. Pero hindi tayo makalapit ng may katapangan at kahabagan kasi natatakot tayo, nahihiya tayo sa ating nagawang kasalanan. Naranasan niyo po bang nagkautang? Sino po sa inyo ang may utang? Huwag po kayong mag-alala, magkakaparehas lang po tayo. Di ba kapag may utang ka, gusto mo, introduction pa lang ako, pwede ba itong umahaba hanggang bukas? Di ba pag may utang ka, basta promise po sa 15, magbabayad ako, tapos 30, magbabayad ako, and so on and so forth, hanggang matapos na yung buwan, taon, hindi ka nakabayad, at yung taong pinagkakautangan mo, pinagtataguan mo. Tapos nagtataka yung taong pinagkakautangan, ba't kaya hindi na ito nagpapakita sa akin? Ba't nakita ko naman siya, tumatago siya, bakit hindi niya ako binabati, hindi man niya lang ako tinetext? Tapos isang araw, nakasama mo siya, nakaharap mo siya sa jeep, kapatid, ano nangyari? Ba't tayo mo kung kausapin, tatago ka, ba't iniiwasan mo ko? Kasi niya po ako, may utang ako sa iyo, tapos sinabi na pinagkakautangan, ano ka ba? Okay na yun. Huwag mo nang intindihin yon, matutuwa kayo, mainis. Hindi pare-parehas tayo. Ang sabi ng Panginoon, ano ka ba? Kaya ka hindi ka makalapit sa akin na may katapangan, merong yung kalakasan ng loob kasi nahihiya ka. Whereas God is asking right now, I want to be with you. Kapatid, tayo lang naman na nagbabago, hindi ang Diyos. Bigyan po natin sandali ng background dito. Pero yung ibig sabihin na alone with God is disconnection from everyday life to connect with God. Spending time alone with God clears our minds of any distraction so that we can focus on Him and hear His word. Alone with God. Yung sandali mong bibitawan anumang hawak ng iyong kamay, sandali mong bibitawan ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng matinding kaabalahan, iaalis mo sandali yung cellphone, tablet. Sabi, Lord, ako lang. Pastor, yung aking Bible nasa cellphone. Kaya nga dinidiscourage ko sa mga nagdi-devotion, huwag kayong gagamit ng cellphone o huwag nyo gagamitin yung Bible na nasa cellphone. Kasi mamaya may mag-monetize sa inyo yan. Tapos titingnan mo. Tapos wala na. Nakalimutan mo na. Galing ni Satanas, ano? So that we can focus on Him and hear His word. Grabe, no? When was that last time na talagang kayo lang ni Lord? Pumunta ka sa isang lugar, o kaya kahit napakagulo ng lugar, napakaraming tao, basta you enjoy being in the presence with God. Kahit nandoon ka sa jeep, kahit nandoon ka sa train, you just enjoy being alone with God. Ang sabi po ng isang hindi nagpakilalang manunulat, one of the best gift we can give to ourselves is time alone with God. Ang pinakamatindi daw regalo na maibibigay natin sa ating sarili ay yung makita natin yung ating sarili sa presensya ng Diyos. Alam kasi ni Satanas, kapag nasa presensya tayo ng Diyos, you are a great threat to His kingdom. Alam niya kapag tayo nasa presensya ng Diyos, alam natin yung Ephesians chapter 6, na kung meron tayong sandata sa ating pakikidigmang spiritual ay yung sword of the Spirit, which is the word of God, and the prayer. Sword of the Spirit, at any given time, pwede mo siyang saksakin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kumbaga, malapitan, pero yung prayer, kapag may mga kapatid ka na nasa ibang bansa, kayang abutin ng prayer. Alam ni Satanas, kapag nag-pray ka, threat ka. Okay lang na na-born again ka, basta upo ka lang, ha? Okay lang na maging leader ka, pero wag kang magdi-devotion. Kasi alam niya yung power ng isang tao o isang anak ng Diyos kapag nagbigay siya ng panahon sa presensya ng Diyos. Bigyan ko po kayo sandali ng background. Ito po ay sinulat ng propeta Isaiah na ibig sabihin sa Hebreo ay Yesayuwa, na ibig sabihin kaligtasan ng Panginoon. Southern Kingdom, ibig sabihin Judah. Ito po yung panahon na kung saan andoon sila sa panganib sapagkat yung Assyrian Empire ay banta silang sakupin. At ito rin yung panahon na kung saan nasa kabila na sila ay binalaan na ni Propeta Isaiah na manumbalik kayo.
magtiwala kayo sa Diyos. Kung meron silang ginawa, nagmadali silang pumunta sa Ehipto upang humingi ng tulong. And the same likewise with us. Maraming banta sa ating buhay. Sabi nga po ngayon, parang iniisip mo, kailan ba yung the big one? Kasi may 8.8 lindol na. Paano na yung mangyayari sa mga anak natin na parang pabata ng pabata yung pumapatay at pinapatay? Na parang iniisip na natin, Lord, meron pa ba kaming pwedeng lapitan? Sino bang kandidato yung aming iboboto upang magkaroon kami ng maayos na pamahalaan? Ganon din ang bansang ang Huda, kung meron silang ginawa, imbis na lumapit sa Diyos, imbis na nag-spend time sila with God, they opt to ask support sa Ehipto. Ang galing din ni Lord. Ako naniniwala sa mga panahon ng ating matinding kagipitan at problema sa ating buhay. Kung sino yung una mong nilalapitan, yun ang iyong pinagtitiwalaan. Kapag kinapos ng pera, sino unang nilalapitan? Bombay o yung may gawa kay Bombay? May gawa na. Ay, by the way, sino kilala ng Bombay? Kalalakihan o kababaihan? Sumagot po kayo. Kalalakihan o kababaihan? Kababaihan. O di kayo nabida. So makita po natin dito, we tend to nagayahin din yung ginagawa nila. Pero God is calling us right now. Anak, di ka. May problema ka? Ako yung nagpasimula ng mabuting bagay sa iyo. Sa mga panahon na parang ang tagal ng solusyon sa iyong problema. Sa mga panahon na kung saan yung gabi mo, hindi ka na makatulog kasi iyak ka ng iyak. Rest assured na nandiyan ako. Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee. Magbalik loob at magtiwala sa akin. Ang sabi ng Panginoon sa kanila bago dumating yung matinding pananakop ng Assyrian, sabi niya, magbalik loob na kayo. Bakit pinagbabalik loob? Nasiraan na ng loob. Kapatid, kung nasisiraan ka na ng loob, sabi lang ng Diyos ngayon, balik sa Kanya. Amen? Hindi ko alam kung anong problema meron kayo. Hindi ko alam kung anong pinagdaraanan ninyo, kapatid. Ang totoo, God allowed those things to happen for one basic reason, para magbalik loob ka lang sa Kanya. Kaya nga kung meron daw tayo ipagpapasalamat sa Panginoon, pagdating natin sa kalangitan, isang bagay, Lord, salamat sa napakaraming problema na hinayaan mo datnan ko at maranasan ko kasi ito yung dahilan upang makuha mo yung atensyon ko. Amen? Misa sinasabi, Lord, tanggalin mo itong problema, alisin mo itong problema. Pero sabi ni Lord, alam mo, kung wala yung problema yan, wala ka rin naman sa harapan ko. Magbalik loob at magtiwala kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Ano nga po ba ang kahalagahan na kapag tayo ay nag-spend time alone with God? Yung panahon na parang kayong dalawa lang, walang pinakamahalagang oras kundi yun. Ipinaglalaban mo yan. Ito yung panahon na kung saan kung meron kang nais, hindi yung ingay ng mundo, kundi yung tinig ng Diyos. When was that the last time? Ang sabi po rito, for thus says the Lord, the Holy One of Israel, in returning and rest, you shall be saved. Una, for us to see the importance of being alone with God, when you find yourself in the presence of God, you will find salvation. Basic, dalawa lang naman po ito. Sabi mo sa katabi mo, salvation. You will be saved. Di ba ito nga ang problema nila? Gusto nila maligtas sila doon sa banta ng panganib ng pananakop ng Assyrian Empire, pero kung meron silang pinuntahan, kapwa lang nila tao. Ano nga po ba ibig sabihin ng salitang save? Ang sabi po riyan sa Hebrew word, Yahshua. Yahushua. To be delivered, to be liberated, be victorious, to be saved from moral troubles. Kapatid, sino sa atin ang ayaw na mailigtas
Sino sa atin ang ayaw na makabangon sa ating kahirapan, sa ating problema? Ang sabi ng Panginoon, in returning and rest, you shall be saved. Basic issues ng buhay natin, pero tandaan mo natin, kadalasan naririnig natin, kadalasan yung basic, yun ang nakakalimutan natin. When we forgot the basic, we will get sick. Naririnig natin lagi kay Doc Joe. When we forgot the basic, we will get sick. Amen? Basic ang mag-toothbrush. Amen? Kung hindi nag-toothbrush yung katabi mo, patay ka dyan. Hanggang mamaya ka pa dyan. Sinabi ni Yahweh, kawawa ang suwail na anak na ang ginawa, hindi iyon ang aking kalooban. Nakikipag-isa sila sa iba na labag sa aking kagustuhan, palala ng palala ang kanilang kasalanan. Kapatid, malalaman mo lamang daw po na ikaw ay nalayo na at sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, balik ka na sa akin kasi kung meron kang ginagawa, hindi ka naman tumitino. Hindi naman nagkakaroon ng kasolusyon sa problema mo, palala ka lang ng palala. Na iniisip mo, baka pag pumunta ako doon sa lugar na yan, at kapag kinausap kong taong ito, baka dumiskarte akong ganito. Hindi naman po masama. Pero kapatid, kung yung mga ginagawa mo nagiging dahilan para lalayo ka sa Diyos, ang sabi niya, suwail. Tingnan niyo nga ang katabi niyo. O huwag niyo tingnan, baka masampal kayo. Malalaman mo na ikaw ay suwail. Malalaman mo kapag ikaw ay malayo na sa Diyos. Kasi yung buhay mo palala ng palala. Yung nagagawa mong kasalanan, hindi paliit, palaki ng palaki, nagtampo ka lang, nagalit ka, ngayon papatay ka na. Nag-alala ka lang, nabalisa ka, ngayon may tama ka na. Lahat po tayo nakaranas na tumalikod sa Panginoon. Amen? Bumuti ba? O sumama? Kaya ang sabi niya sa atin, hindi ka maliligtas sa paraan na iniisip mo. Hindi ka maliligtas sa paraan na ginagawa mo. Kung yung ginagawa mo, yung iniisip mo, yung diskarte mo, naglalayo sa iyo sa Diyos, ang sabi ng Panginoon, mapapagod ka. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, sisimula tayo sa Diyos, iikot-ikot lang yung buhay mo, ilibangin mo, magjojowa ka, magninegosyo ka, at the end of the day, pag lalagosyo mo, inabaksak, yung jowa mo, iniwanan ka, Lord, sabi ni Lord, sabi ko sa iyo, tayo magkikita sa finals eh. Pero bago natin maranasan yun, ang sabi po dito, sa paanong paraan tayo maliligtas, dalawang bagay, although dalawang key points lang, pero may sub-point, dalawa lang din po yan, mga 3:00, tapos tayo, hindi, may gawain pala 11:00. Una, return to God. Simple, return to God. Sabi mo, balik ka na. Return to God. Sabi ng Panginoong Yahweh, ang banal na Diyos, maliligtas kayo kapag kayo'y nagbalik loob at nagtiwala sa akin. Ano ibig sabihin ng nagbalik loob? Sabi po sa King James, in returning and rest you shall be saved. Yung returning, coming from the Hebrew word su'ob, means to turn back, to repent, to restore, to repress, return to the starting point. Naranasan niyo ba yung naligaw kayo? Kahit may gamit ka pa ng Waze, tsaka GPS, di ba? Naranasan si Kuya Benji, driver po natin. Yung bang, minsan yung Waze talagang nagiging waste of time, di ba? Ayaw kang padaanin sa highway, gusto sa baba. Yung takbo ka ng takbo, tapos napapansin mo parang malayo na. Tapos sasabihin mo sa sarili mo, hindi, alam ko to. Ayaw mo pa magtanong. Hindi, alam ko to. Tapos nung naisip mo, teka muna, parang palayo na, parang dead end na to, nagtanong ka. Tapos sinabi ng pinagtanungan mo, Sir, ang layo niyo na po. Malayo ka na, ayaw ko pa magtanong. Ayaw mo pang bumalik. Sayang ang oras, sayang. Sabi ko nga kayo na,
gracious si Lord, pababalikin ka rin naman eh. Aakapin ka rin naman eh. Kaya lang, Lord, sayang, yung age 20, 21, 22, 30 na nagbalik ka, sayang. Balik loob tayo. Balik sa luhuran. Hindi, alam ko to. Ako pa. Nanggaling na ako dito. Nagkaroon ng road widening. Tapos binaglang nirurut yung pwesto, patay. Siguro ang malaking tanong sa atin, kumusta yung ating buhay pananampalataya? Papalapit o papalayo? Alam mo, sa palatandaan daw na malapit na ang pagdating ng Panginoon, yung mabait, magpapakabait, at yung masama, magpapakasama. Masipag ka na sa gawain, sisipagan mo pa. Nagdelingkod ka na, totodo mo pa. Kasi bakit? Malapit na siyang tumating. Yes, return to me, says the Lord. Tapigin mo ang katabi mo sa balik ka na. Lalala ng lalala. Dadami ang luha, wala kang mapapala. Balik ka na. Hali kayo. Ano ang ganda rito, no? Tayo na ang nagkamali, siya pa ang nag-adjust. Hali kayo. Ako po ay lupon sa barangay. Bago po kami humarap, ang proseso ng pagharap, meron tinatawag na mediation, barangay captain muna, at saka ikaw. Tapos merong, kapag hindi nakuha ni kapitan, may conciliation. Tapos kapag sa conciliation, hindi natapos, may arbitration. 45 days, ang layunin, baka may masmasan sa mga panahon ng pag-uusap. Pero si Lord naggara. Hali kayo, kaliwanagan tayo. Siya na yung nasaktan, siya pa yung nag-adjust. Katulad ng kinukwento ko sa iyo kanina. Ikaw na may utang, tapos sinabi sa'yo, ano ka ba naman? Bakit ka nagtatago? Yung ba namang konting pera, masisira ating pinagsamahan? Hindi ka na, sumama ka na sa akin. Di tuwan-tuwa ka. Tapos dinala ka sa barangay. May summon letter pala. Hali kayo, magkaliwanagan tayo, sinabi ng Lord. Ang gaano man kapulang yung kasalanan. Kaya nga hindi tayo makalapit sa Kanya. We cannot come to Him boldly kasi iniisip natin, Lord, nakakaya naman. Sabi niyo, ano ka ba naman? I know your pain. I know your suffering. I know your weaknesses. Wala namang naitago sa akin. Bakit kailangan mo magpakalayo-layo kung ako naman ang nagsasabi sa iyo, balikan mo ko. Tapos yung napariwara ka, sabi, Lord, ba't mo pinabayaan? Ayaw mo sa akin. The basic purpose of prayer is not to bend God's will to mine, but to mold my will into His. Pag bumalik tayo, kapatid, kung meron siyang gusto, ayusin mo na. Huwag yung gusto mo, yung gusto ko. Kaya nga yung prayer, hindi mo pinipilipit yung kamay ng Diyos para umayon sa iyong kagustuhan. Yung panalangin, pinipilipit mo yung sarili mo para umayon sa kagustuhan ni Lord. Una, return to God. Kapatid, pag palala na ng palala, tapos wala namang, alam mo, wala naman nangyayari sa buhay mo. At kung sa pakiwari mo, galit ang Diyos sa iyo. He is the one who is inviting you. Let us reason together. Sarap, ano? Pangalawa, rest in God. Pag bumalik ka, pahinga ka. For thus says the Lord, the Holy One of Israel, in returning and rest. Una, return to God and rest in God. Ibig sabihin, nakat. Nakat. Quiet attitude, to descend, to be cast down, to be deposited. In other words, kung magbabalik ka rin lang naman, pahinga ka. Ano ibig sabihin magpahinga? Wala nang gagawin? Kung meron siya sinasabi rito, i-cast down mo na sa Kanya. Other words, suko mo na sa Kanya. Nagbalik loob ka nga, pero nanlalabang ka pa rin. Lord,
Alam ko hindi naman ako agad makakabawi sa nagawa kong kasalanan. Bakit sino ba sa'yo sabi ng Lord, bumawi ka? Hindi ka na makakabawi. Sa tao, hindi na tayo makakabawi. Pero kay Lord, bawing-bawi ka. Kasi bakit? Si Lord lang ang pwedeng bumago ng kaisipan ng taong nasaktan mo. At si Lord lang din ang may kakayanang baguhin ang pag-iisip mo. The enemy will try to convince us you are not worthy enough. He will always condemn us. Hindi ganun ang ginawa ng bansang Israel. Particularly ang Huda. Nagmamadali. Sabi mo sa katabi mo, nagmamadali. Alam niya po ba kayo? Nagmamadali. Yung hindi mo mahintay, may mga mananampalataya na nagbalik loob kay Lord, nagbalik loob sa ministeryo, nagpatugtog, nagpakanta. Pero hindi naman nagbalik loob kay Lord. Kapatid, bago ka magbalik sa iyong ministeryo, balikan mo muna yung Diyos ng pinaglilingkuran mo. Kasi kapag hindi ka nagbalik sa Kanya, tumugtog ka uli ng tumugtog, kumanta ka uli ng kumanta, naglingkod ka lang o naglingkod, babalik ka lang. Kaya ang babalikan mo ang Diyos at huwag kang magmadali. Sabi mo sa katabi, huwag kang magmadali. Matatapos din si pastor. Pumunta agad sila kay Paraon. Hindi man lang sila sumangguni sa akin. They don't spend the time being with me. Naganap sila ng Paraon. Mga taong pinagkakatiwalaan, negosyo na pinagkukunan. Hindi naman masama. Kaya ang tanong sa atin, sino yung Paraon mo? Na una mong pinupuntahan, una mong sinasabihan ng problema mo. Hindi mo man lang ako sinangguni. Sabi ng Lord, ano ka ba naman? Ako nga yung may kakayanan magpautang sa'yo. Ako nga yung may kakayanan magpataw. Ako nga may kakayanan magpagaling sa'yo. Napunta ka na sa albularyo, pero hindi mo man lang ako tinanong. Tapos yung sinabi ng doktor, wala na kami magagawa, stage 4 cancer na Lord. Sabi ni Lord, yan sinasabi ko sa iyo, gusto mo pa stage 4. Kawikaan 3:5-6. Huwag kang manangan sa sarili mong kaisipan. Sa lahat ng gagawin, unahin mo siya. Huwag magmadali. Pagbabalik ka, huwag kang bumalik. Huwag kang agad, Lord, babawi ako. Bawi ka muna kay Lord. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Samahan niyo po ako magbasa dito po sa 1 Peter 5, chapter 7, verse 8. Tayo po lahat. Cast all your anxiety on Him because be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Very familiar po tayo sa verse 8. Be alert and sober-minded. For your enemy, the devil, prowls around looking for someone to devour. Hindi pala lahat pwede niyang masila. Hindi pala lahat pwede niyang madaya. Akuha niyo po ba yan? Sino yung madadaya niya? Sila na hindi nag-cast ng kailang anxieties to Him. Kapag hindi mo ibinibigay ang iyong kabalisahan, sabi ni Satanas, kandidato ka para silain. Hello? Hindi pala lahat. Hindi pala lahat ng mga taga-Bikutan, Bethel Temple ay sisirain ng kaawa. Yun lamang daw pong ayaw magpahinga, ayaw manumbalik at ayaw itiwala sa Diyos lahat ng kanilang pangangailangan. Napansin niyo kapag hindi tayo nagtiwala sa Diyos, ang dami nating problema. Yung may naramdaman ka, pa sumasakit yung tiyan ko, i-google mo na yan. Naku, ang sabi nila, pagka may nararamdaman kang ganito, posible anya, ang dami na nun. Hindi ka lang kinausap, ang dami na naglalaro. Kapag nababalisa ka, ibig sabihin hindi ka nagpapahinga. Ang ganda rito, cast all your cares upon Him because He cares for us. Yung pinagmamalasakit mo, pinagmamalasakit din ni Lord. Amen? Yung problema mo, pinoproblema din ni Lord. Pero kung ayaw mo isuko sa Kanya,
Maniwala ka. Sabi ni Satanas, good. Siya na. Spend time alone with God. In returning and rest, you shall be saved. Simple lang, di ba? Paano tayo maliligtas? Ano unang sabi? Return to God. Kapatid, mapapagod ka. Manghihinawa ka. Tapos pahinga ka. Pag sinabing pahinga, wala ka na naman magagawa eh. Lord, bahala ka na po. Babalik uli ako sa luhuran ko. Pagtitibayin ko ulit yung aking relasyon sa iyo. Amen. Pangalawa, matatapos agad. Pag ba maaga natapos, binabawasan ng love keep? Hindi naman. Pag mahaba, hinahabaan din. Habaan ko ng konti. Ba't napat? For thus says the Lord God, the Holy One of Israel, in returning and rest you shall be saved, in quietness and confidence you shall be your strength. But you would not. Pangalawa, when we spend time alone with God, hindi ka lamang niya ililigtas, palalakasin ka pa. He will give you strength. Okay na yung pastor, ligtas na ako, ba't kailangan ko pang lakas? Kapatid, hindi tapos ang laban. Habang nabubuhay ka pa dito, si Satanas hindi pa tapos sa iyo. Wag mo tapusin ang buhay mo kung hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Kaya nga lagi natin naririnig, as long as you are not dead, God is not done yet. Huwag kayong mapadaya kay Satanas na porket ikaw ay nagpahinga din siya. Seryoso si Satanas na isama ka sa impyerno. Na isama tayo sa impyerno. Seryoso si Satanas na pahintuin tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya kailangan natin ng lakas. Kailangan natin ng lakas kasi we are always in that what we call spiritual battle. Kailangan natin ng lakas upang maitaguyod yung ating mga mahal sa buhay. Kailangan natin lakas upang matupad yung ating mga pangarap. Kailangan natin ng lakas upang patuloy na makapaglingkod sa Kanya hanggang wakas. Kaya nga sabi ng Panginoon, okay lang na naligtas ka pero dapat magpalakas ka. Okay lang na hindi ka na nagkakasala pero dapat gumagawa ka ng mga bagay na ikabubuti mo. In quietness and confidence shall be your strength. Dalawang bagay. Paano tayo makakakuha ng lakas sa Panginoon? Ano nga po ba ibig sabihin ng strength? Lakas. Good, very good ang lakas. Coming from the Hebrew word, dib ora. Might, power, courage, bravery, mighty deeds. In other words, kung merong gusto ang Diyos, dapat maging matapang ka. Dapat lumalaban ka, hindi lang tayo sumasangga-sangga. Dapat natin, katulad nga lagi na sinasabi, the joy of the Lord is my strength. Pero hindi ka magkakaroon ng joy of the Lord kapag hindi mo na-enjoy yung presence of the Lord. Amen. Ang sabi, be still before God. Paano daw tayo magkakaroon ng, magkaiba po yung rest at saka manahimik. Okay? Be still before God. In quietness and confidence shall be your strength. Dapat, para makakuha ka ng lakas sa Panginoon, dapat manahimik ka. Nakakita na po ba kayo ng isang lalaki na sinapok yung asawa niya na wala namang ginagawa yung asawa niya na, alam mo yung asawa mo ay nananahi o namamalansya tapos biglang dumating yung asawa, pinagsasapok ko yung asawa. Anong klaseng asawa yon? Sumagot naman po kayo, napakatahimik naman pala doon sa bikutan. Ano ba ito? Nag-i-echo ba tayo kaya hindi tayo nagkakaintindi? Alam niyo, mahirap magsalita na walang kausap. Sumagot naman po kayo, layo pa ng pinaggalingan namin na butas, tapos ayaw nyo kaming kausapin. Kaya nasasapok yung asawa, bakit? Ayaw manahimik. Tapos yung nasapok, tsaka nanahimik. Pwede pa lang manahimik eh. Kaya sabi niya rito, in quietness. Kaya nga nasasapok kasi ayaw manahimik. Yan, walang katuloy na strength. Pag sinabing
quietness, to repose, to appease, to become idle, be still. Ibig sabihin nito, Pastor, para kami robot? Wala na kaming gagawin? Sabi ng Diyos, manahimik ka. Bakit ka nais ng Diyos manahimik? Kasi kapag hindi ka nananahimik, hindi mo maririnig yung sinasabi niya sa iyo. Hindi ito nagtuturo ng katamaran, kundi nagtuturo ito ng God-directed direction ng buhay mo. Nung nanahimik ka, Lord, salamat, ito pala yun. Naalala ko po noon si Ate Bioli, yung aking kabiyak, papunta po kami dahil meron po kaming isang gawain. At sabi ko doon sa pinagpuntahan ko, hindi kami magiging pabigat sa inyo. We would just want to bless the pastors. Salamat din po sa inyong church, kay Pastora. Kayo po ay bahagi ng Refuge Ministry wherein we bless pastors in a very simple way. Tapos papunta po kami doon sa Pagbilao, Quezon, and we want to bless the pastors. Sabi ko kay Pastor, wag niyo kaming pabigat sa inyo. Kahit meron lang konting tutulugan, patulugin niyo yung team. 4 lang naman po kami. Tapos habang nagagawa po ako ng outline, nagde-devotion po ako. Then the Lord says to me, nung pinalabas ko yung bansang Israel sa Ehipto, nag-isip ba sila kung saan sila kukuha ng pagkain, tubig, saan sila kukuha ng... Wala, di ba? Narinig niyo ba si Moses? Lord, ano yung pagkain namin? Saan kami kukuha ng tubig? Wala naman di ba? Sabi ni Lord, hindi naman wilderness yung pupuntahan mo. Pagbilaw lang, I will be the one who will support you. Si Ate Bioli, nagtitiklop na ng damit, na yung tuwalya, kasi makikitulog lang kami, magdadala ba tayo ng common? Sige, sabi, teka muna, sabi ni Lord, hindi tayo pababayaan. Dadalhin tayo sa isang magandang hotel. Sige, sure ka ha, baka mamaya pagdating doon, wala tayong kumot, wala tayong tuwalya. To cut the story short, nasa jeep na kami, tumawag kami doon sa pinaka-hotel. Magkano yung hotel? Sabi niya, ganito yung presyo. Medyo malaki. Sige, bubuk kami. Pero wala kaming pera noon. Sakto lang. Tapos meron kaming kasama sa likod, kagawad. Sabi ni kagawad, Pastor, nakalimutan ko. Meron pala ipinabibigay sa iyo si ate na pera. Sabi ko, Lord, sa susunod, huwag kay kagawad. Padadaan yung pera. Alam mo, that simple way, God is reminding us, be still. Kaya hindi mo ako mapakinggan Nakaupo ka nga dyan, ang dami-dami nang tumatakbo sa kaisipan mo. Iniisip mo, paano yung bayaran sa tubig? Paano yung anak mo? Nalulong na sa scatter. Paano na? Sabi na Panginoon, be still. Kapag nakatayo ka, uupo ako. Pag naupo ka, tatayo ako. Be still. Alam mo yung salitang still, yan po sa 46:10 ng Psalms. Be still and know that I am God. It means to stop striving. Stop fighting. Relax. Come to the end of yourselves. Hindi siya nagtuturo ng katamaran, pero kung meron sinasabi ang Diyos, alam mo, kung hindi ka mananahimik, kung hindi ka magbibigay ng oras at panahon sa akin, at patuloy mong papakinggan kung ano sinasabi ng paraon, kung ano sinasabi ng mundong ito, hindi mo ko mapapakinggan. Be still. Tapos pag nakikita mo yung mga pangarap, yung mga problema mo, nagkakaroon ng katuparan, sabi, pambira, hindi ko naisip to Hindi ko, idadaling ka sa mga taong magiging dahilan para makatugon. Pupunta ka sa lugar na hindi mo iniisip doon ka papupuntahin. He will give you wisdom that you have never imagined of it. Tapos sasabihin mo, si Lord lang talaga. Amen? At the end of the day, masasabi mo, Lord, ikaw lang talaga. Ang ingay-ingay ko pa, dapat pala manihimik lang ako. Sabi mo sa katabi mo, tahimik lang. Ang gulo-gulo na ng mundo, huwag na natin paguluhin. Alam nyo, sabi ng Hebrews, basahin nyo nga po ng malakas, let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following the example of disobedience. Kung meron pala tayong trabaho, kapag maraming problema, manahimik ka. Sa totoo lang, ito yung panahon na napakahirap manahimik.
Yung ang dami-dami yung problema, tapos yung utang mo, mahirap. Kaya sabi ito, make every effort. Pag sinabing make every effort, mahirap, madali. Mahirap, madali. Hindi ka mapipigilan eh. Magsasalita ka, ahakbang ka, parang bansang Israel, punta agad sa... Hindi, pero sabi ng Panginoon, the best way and the only way sa problema mo, be still and make every effort. Yun lang daw ang trabawin natin, make every effort, Lord. Tulungan mo ako magpahinga. Di ba mahirap magpahinga kapag may problema? Pero sabi ng Panginoon, kung nahihirapan ka magpahinga kapag may problema, mas mahihirapan ka kapag ginawa mo ang solusyon sa sarili mong kaparaanan. Grabe si Lord, sabi niya. Minsan, di ba, sa meeting, ang dami-daming problema. Hindi naman po masama. Sabi lang ng Panginoon, alam mo, pahinga kayo. Sabi mo nga sa katabi, pahinga kayo. Salamat merong araw ng Sunday para magpahinga. Amen? Kaya lang marami sa inyo, katulad din sa amin, andito lang ang katawan, pero ang utak hindi mapahinga. Andito lang yung katawan, pero yung utak nakaisip, taka muna, parang hindi ko pa napatay. Yung kalan, yung anak ko uuwi, walang kakainin, ang tagal ni Pastor Bangar. Ako pamira. Make every effort to enter that rest. Bahala kayo, ayaw magpahinga. Sabi nga, alam nyo, masyado lang kayong masyado kayo papampam. Spend time alone with God. Seek ye first His kingdom and all these things. Pero hindi yun eh. Last option natin si Lord. Pero paano daw? Teka muna. Ang bilis naman yata ito. Ba't bumibilis pag dito? Pastor, paano naman kami magpapahinga? Ang dami-dami nga problema. Paano? Alam niyo, tanong ko rin po yun. Minsan nakapagpapahinga ka, minsan hindi. Lord, tapos wala pa akong mensahe. Pastor, naku Lord, ChatGPT na lang kaya Lord. Wala na akong mensahe. Kaya ngayon, wala na spend time with the Lord. ChatGPT, seconds lang, may mensahe ka na. Amen? Kaya pati yung prayer, malalaman mo, ChatGPT. Huwag kayong kakaligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan. Sabi mo sa katabi, pagbulay-bulayan. Eto. Pag nagbulay-bulay ka daw, sabi doon, magiging masagana at matagumpay. Amen. Sino sa inyo ang gustong maging masagana at matagumpay? Basa at magbulay. Madali, mahirap. Mahirap nga, daming problema. Tanong ko sa inyo, paano nagmamagnify yung problema ninyo? Di ba? Binubulay-bulay nyo na ko. Pag hindi ako nakabayad ng utang ngayon, tutubo na naman siya, mag-i-interest na naman, uutang na naman ako, pambayad lang ng utang, tapos may tubo na naman yun, tapos hindi na naman, di ba, tapos pag may naramdaman mo, sakit ng ulo mo, naku, kamukha ito ng kumari ko, nung sakit ng ulo, tapos nung nalaman, cancer pala sa utak, tapos iniisip mo na siya, baka meron sira sa tenga, di ba, minamagnify mo, binubulay-bulay mo, amen? Yung maliit lumalaki, binubulay-bulay mo, bakit hindi mo daw bulayin yung salita ng Diyos? Anong sabi ng Panginoon? Lord, sinabi mo sa mga latay mo, magaling na ako. At salamat pa, Panginoon, ikaw na walang karamdaman, nagkaroon ng karamdaman, at ikaw ang katawan mo na walang karamdaman nasa akin. Salamat, magaling na ako at ang katawang ito gagamit. Bulay-bulayin mo lang. Sino nyo sa inyo senior citizen? Pag senior ka na, iniisip mo na malapit ka nang mamatay. Okay naman din yon. May rayuman ako. Hindi na ako pwede maglingkod sa Panginoon. Sila na lang. Mga bata naman sila maglingkod. Kapatid, amen. Senior citizen, nandyan po ba kayo? Senior na po ako. Psalms 92:14. Even at your old age, you will bear fruit. You will remain vital and fresh. Tingnan yung mga senior citizen. Fresh na fresh. Si Enrile nga, 100 taon na, pinipiga pa yung utak eh. Anak ka ng Diyos. Kahit matanda ka na,
magbubunga ka pa. Kapaki-pakinabang ka pa. At lagi pang may sariwang kaisipan. May rayuma na ako. Hindi, may rayuma ka. Binubulay, di ba? Parang, kanina bago ko pumunta rito, nakita ko isang senior citizen namin. Ba't hindi ka nakakadalo? Bakit may sakit ka ba? Sabi niya, para pong may sakit ako. Ay, ang ganda yan. Inom ka ng parang gamot. Nawawala din siya. Binubulay. Ang tanong, ano binubulay mo? Pag iba binubulay mo, hindi ka mapapahinga. Bulayin mo yung salita ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Those who wait upon the Lord. Sila nag-aantabay sa Panginoon. Ay, by the way, antabayanan mo ang Panginoon. Huwag mo antabayanan ang kung sino-sino. Sila na nag-aantabay sa Panginoon. Ano? Magpapanibagong lakas. Inaantay niyo ba ang Panginoon? Hindi ako sure. Sila nag-aantabay sa Kaya nga, kung meron daw, ba't na napunta sa senior citizen to? Lagi ko sinasabi, sa mga senior citizen, andyan po ba kayo? Dapat tayo na yung masipag sa gawain. Kasi malapit na tayo sa finals. Kung makatawa kayo mga kabataan, akala nyo, hindi pa orkit bata kayo, mauna kami. At hindi po orkit mas malakas kayo, mauna kami. In other words, at any given time, maaaring bumalik na siya sa atin kasi may rapture, or other way around, baka mauna ka pa. Ang point? Hanggat malakas. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. They will soar up like an eagle. Si Caleb, ilang taon na si Caleb? 85 years old, bumabasag pa na. Anyway, pagbulay-bulayan. Pag may problema ka, huwag mong pagbulay-bulayan, palaki ng palaki yan. Naku, nasaan na kaya anak ko? Naku, nambira, baka yung anak ko kasama doon sa mga kaibigan niya, na napapariwara na, baka yung anak ko, palaki ng palaki, hindi naman luminit, di ba? Naku, kaya pala siya humingi ng pera. Naku, baka mamaya, nagsasyabu na, palaki ng palaki yan. Bandang huli, dahil mo pa yung may karga ng syabu, tamang hinala ka na. Bulayan ang salita ng Diyos. Amen. Pangalawa, ano yung una? Bakit kailangan natin alone with God? Una, you will be saved. Pangalawa, you will have strength. Para mag-strength ka, be still. Pangalawa, sa ating be confident before God. For thus says the Lord, the Holy One of Israel, in quietness and confidence shall be your strength. But you would not. Yung Hebrew word ng confidence, ibig sabihin ay bitka. To trust, to self-confidence, to assure, ay hindi mo ito kayang gawin kung hindi ka magpapahinga sa Panginoon. Hindi mo ito magagawa kung hindi ka magbabalik loob sa Panginoon. Hindi mo ito magagawa kung hindi ka magtitiwala. Yung confident, naniniwala ka na walang nagaganap sa buhay mo na hindi kontrolado ng Diyos. May mga bagay na nagaganap sa ating buhay na hindi natin naiintindihan. Pero ang magandang bagay, meron tayong Diyos na hindi nagkakamali. Sinabi na pa, Yahweh, maliligtas kayo kapag kayo nagbalik loob. Ngunit kayo'y tumanggi. Kapatid, God is inviting us to be in His presence. Pero takbo ka ng takbo. Alam mo kung ano nangyari sa kanila? Ewan ko. Kung may nangyari sa kanila, nawala. Okay, balik na lang natin. Return to your outline. Nawala. Kung may nangyari sa kanila, kapatid, para silang palayok na dinurog. Napakaganda po nung sinabi ng, nasaan na po ba siya? Samahan niyo po akong magbasa. Hebrews chapter 10, verse 35 to 36. So do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Kapatid, huwag kang mawawala ng tiwala sa Diyos. Sabi na isang talata, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi pinagdaanan ng ibang tao. Alam niyo, habang binabasa ko yan, galing ni Lord. Ang trabaho ni Satanas, kapag dumadaan tayo sa pagsubok, iniisip natin, ina-isolate tayo. Lord, bakit ako? Bakit ako? Choir pa naman ako. Brown pa naman. Ang ganda pa naman.
He who began a good works in me, He will complete. Bakit ako? Kaya nga sabi ng Panginoon, kapag dumarating ka sa pagsubok, tandaan mo, hindi lang ikaw ang dumadaan diyan. Huwag kang maniwala kay Satanas, ikaw lang ang dumadaan diyan, and that's the reason why nawawala na tayo ng tiwala. Kaya sabi ng talata, kapag dumada kayo na pagsubok sa Panginoon, tandaan nyo, hindi lang kayo ang nawalan ng pera, hindi lang kayo ang iniwan ng jowa mo, hindi ka lang iniwan ng asawa mo, marami din ang natanggal sa trabaho, marami din ang nandoon sa matinding kahirapan, hindi lang ikaw. Kaya huwag kang mawawalan ng tiwala sa Kanya. Amen? Ang bansang Israel tinanggihan. Nagpakalayo-layo siya. Ang tanong sa atin, kumusta ka? Nag-iimbita ang si Lord. Tatanggi ka ba? Ngunit kayo'y tumanggi. Tayo po tayo lahat. Andiyan pa ba kaya? Kapatid, sana yung simpleng mensahe patuloy na magpaalala sa atin na mayroong Diyos na nagpasimula ng mabuting bagay. Gusto ko po yung awit. Awit lang, pwede na tayo umuwi. He who began a good works in you, never ever doubt. Never ever doubt His mercy, His grace, His power that will works through you. Hindi ko alam kung ano pinagdadaanan natin. Hindi ko alam kung ano yung mga gumugulo sa ating kaisipan. And maybe, kung may sinasabi ang Diyos sa inyo ngayon, balik ka lang anak, balik ka lang. Balik ka lang. Can we just sing that song? Habang inaawit po natin ito, keep reminding ourselves. Kapatid, ang daming pwedeng pasimulan ng magandang bagay. Maraming mas mabait sa'yo, mas mayaman sa'yo, mas talentado sa'yo. Pero ikaw ang pinasimulang bagay, ibig sabihin special ka kay Lord. Dahil special ka kay Lord, kung meron siyang gusto, anak, usap tayo. Amen? Pwede ba tayo lahat yumuko? Andyan ka ngayon, nakikinig ng mensahe. Ang sabi ng Panginoon, hali kayo. Gusto ko kayong iligtas. Gusto ko kayong palakasin. When you hear His voice, do not harden your heart. Nakikita ng Diyos, pagod ka na, nahihirapan ka na. And as if you are saying na pinaparusahan ka ng Panginoon, as if you are saying that God hates you, and that's the reason why you deserve every punishment that you have. Maybe it is true, but the truth of the matter is God is inviting you to come into His presence. Kung pagod ka na, kung palala na yung nangyayari sa buhay mo, suko ka na, napapaligiran ka na ng problema. Huwag kang tumakbo kay Paraon. Mabibigo ka. Mapapahiya ka. Takbo tayo sa Diyos na makagagawa higit sa iyong iniisip at inaakala. Kapatid ko, ikaw yan. As we bow our head and close our eyes, can you just raise up your hands? Sinasabi mo, Lord, pagod na po ako. Babalik ako sa iyo. Kung saan mo iniwan ang Diyos, doon mo siya balikan. Kung iniwan mo siya sa panalangin, patuloy kang manalangin. Kung iniwan mo siya sa pag-aaral ng salita ng Diyos, balik ka lang, nag-aabang siya sa iyo doon. Can you just raise up your hand? Salamat po sa mga kapatid na nakataas ang kamay. You are tired enough at sinasabi mo, Panginoon, pagod na po ako. Pagod na po ako. Sa oras nito, yakapin mo kami. Sa oras nito, kausapin mo kami. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Aming Ama na nasa langit. Nakikita mo bawat kamay na nakataas. Wala po kaming maitatago sa iyo. Wala po kaming maililihim sa iyo. You know the pain. You know the suffering.
You know our sin, you know our weaknesses. Lord, we humbly submit before you, acknowledging, Lord, all our sins, all our weaknesses. Humingi po kami sa iyo ng tawad. Patawarin mo po ako. Patawarin mo po ako, Panginoon. Right now, kapatid, na nandito ka ngayon. Tinatawag ka ng Diyos in a full-time ministry, pero patuloy mo siyang tinatakbuhan. Ang sabi ng Panginoon, mapapagod ka. Nak, mas maganda yung bagay na nilalaan ko sa iyo. And maybe right now you're struggling with your finances. Kung meron sinasabi ang Panginoon, ibalik mo yung tiwala mo sa akin. Ibalik mo yung mga bagay na ninanakaw mo sa akin kasi nandoon ang susi ng pagpapala. And maybe right now we are living a double kind of life. Alam mo, meron ka nagagawang kasalanan. Sabi ng Panginoon, balik ka lang anak, balik ka lang. Hayaan mo, Panginoon, sa oras na ito. Abutin mo bawat kamay na nakataas. Kausapin mo sila, isahan, Panginoon. At kung paano ka nananawagan sa amin, Panginoon, na manumbalik kami sa iyo sapagkat gusto mo kaming kausapin, gusto mo kami magkaunawaan. Lord, tulungan mo kami. Linisin mo ang aming mga kasalanan. Gaano man kapula, Panginoon, gawin mo kasing puti ng yelo. Glory, hallelujah, Lord, hallelujah. Yes, Lord. Maring sa oras nito, meron kang kinakasama pero hindi mo asawa. God is inviting you na ilapad natin sa Panginoon. Meron kang hanap buhay na alam mo hindi nakakalugod sa Panginoon, isuko mo sa Panginoon kasi mapapagod ka lang, wala kang mapapalat yan. Huwag mo siya ipagpalit sa pansamantalang kaligayahan, kayamanan, to the point mawawala naman ang iyong kaluluwa. Maring nagtampo ka sa Diyos, kapatid, sabi ng Panginoon, mapapagod ka lang, balik ka lang, pahinga ka lang. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat ang tiyaga-tiyaga mo. Salamat hindi ka nagsasawa. Salamat po, Panginoon. Ikaw yung Diyos na laging handang tulong sa lahat ng aming pangailangan. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Banal na Espiritu na nangusap, nagpakahayag, nagturo sa amin. Hayaan mo ang iyong kalooban ang maganap sa aming buhay. Hallelujah, Lord. Hallelujah.
because of who you are. And I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. And Lord, I worship you because of who you are. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa Panginoon for that very powerful message. Sino po sa inyo yung nakapagpahinga? You know, and let's continue to rest in the Lord. No, ilagak natin po yung ating po mga kabalisahan. No? I hope. And maraming salamat po, Pastor Raul, for that very powerful message. And we'll continue to spend time with our guest speaker po. So if, kung gusto nyo po. And if you need prayer, you can come here in front right after I close in prayer if you need prayer. And ayun po, maraming salamat po. So this time, we'll close in prayer. Couples stay after the service. Meron pa po bang ministry? And also the men's ministry. I think Pastor Raul has something to say to our men's group. So please stay right after the service. Amen po. And by the way, nakalimutan ko po, for those who will be joining the camp, kindly bring your packed lunch. So potluck po tayo for the first day. So make sure that you had your breakfast and may baon po kayong lunch. And dinner and the rest of the food will be prepared on site. So maraming salamat po. Pwede po ba natin palakpakan ang Panginoon one more time? And let us close in prayer. Heavenly Father, we thank you, Lord, and for that very powerful message. Lord, we thank you for our speaker, Pastor Raul. Lord, may you continue to strengthen him and bless him and his whole family and his ministry, Panginoon, and each and every one of us that is here. Thank you for that very timely reminder, Panginoon, that we should rest in you, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, that you are a God who cares for us, and all that we need to do is to just cast our cares to you. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pakikisama sa bawat isa, sa iyong patuloy na kabutihan, sa patuloy na pagpapagaling mo, Panginoon, at pagpapala sa bawat isa sa amin. May the Lord bless you and keep you. May the Lord smile down on you and show you His kindness. May the Lord answer your prayers and give you peace. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. I can't count the times I called your name some broken night, and you showed up and patched me up like you do every time. I get amnesia, I forget that you keep coming around. Ain't no way you'll ever let me down.